100% hello everyone, I'm Jam of the 100% Jesus Clothing brand and this is our vlog number 3! And for this vlog, we're gonna talk about our latest shirt design from 100% Jesus. This relaxed fit shirt is very cool and comfy. Perfect for the summer season. But it's not boring. It features multicolored straps that seamlessly run on the shoulders and sleeves. At the front is a two-tone print of our logo, 100% Jesus, and at the back is an eye-catching print of our motto that says nothing more, nothing less, no one else. And for this vlog, pag-usapan natin yung motto na yan. Kasi pag sinabi mong 100% Jesus, ibig sabihin, si Lord lang talaga yung lahat-lahat sa buhay natin. Pero of course, we have our families, our friends, workmates, churchmates, and other people na important sa buhay natin. Meron din tayong jobs, career, studies, and other pursuits that make us feel fulfilled. But in the long run, our fallen lives only find 100% redemption from this fallen world in the person of Jesus Christ. Kaya pansin nyo ba, sobrang nakakasad kapag nalilihis yung landas ng buhay natin sa mga plano ni Lord para sa atin. When Jesus is not our 100% and our 100% is not for Jesus, we end up sinful, troubled, and downcast. Being 100% Jesus means dedicating your life to nothing more, nothing less, and no one else but only to Jesus Christ. Kaya naman para mas manamnam natin yung usapan na yan, meron akong in-invite na 2 friends from JILU Bell sa church namin. And I'm sure yung iba sa inyo kilala sila. Maka-hype ko lang sila, gano'n. Hindi, ka-dance ministry ko sila, ayan. They will gladly share their experiences and their testimonies with you kung bakit at paano nga ba sila naging 100% Jesus. Kung dati yung mga may love life naman, yung pinakaialamanan natin ngayon, yung personal life ng dalawang to, yung pakaialamanan natin. Tara, let's go! Ayan guys, so I'm here with 2 of my friends from JILU Bell, si Andrew and si Sha! Say hi guys! Ayan, sila yung pagchichismisan natin ngayon. Siyempre ako din. Ang question ko sa inyo guys is, dumating na ba sa point ng buhay nyo na hindi kayo 100% Jesus because you had someone else or something else na mas prioritize nyo kaysa kay Lord? Sige, sinong unang handang sumabak? Ba topic? Sige, ako na. Si Andrew. Siguro masasabi kong hindi 100% Jesus 9 years ago kasi nga hindi pa ako nung nakakilala kay Lord. Mas pinipili ko pa yung kagustuhan ko, yung mga bagay na ginagawa ko noon. Wala pa akong personal relationship sa kanya. And ngayon, simula nung nakilala ko siya, 2010, dun niya na ako binago, dun niya na inalis sa buhay ko yung mga nakasanayan kong kasalanan, yung mga bagay na mas gusto kong piliin. Ngayon, mas nakokontrol ko through Word of God. Pag naiisip ko kung paano ako pinatawad ng Panginoong Jesus. Kaya yun, hindi siya agad yung 100% Jesus na masasabi kong sobrang dedicated kasi. Ano pa eh, pinaglalabanan ko pa eh. Proseso yung changes sa akin. And yun nga, through Word of God, yun sa pagmumura, sa mga pagkatigan ko. Ano yung mga minumura mo naman? Ano yung mga minumura ko, yung mga nagmamahal na fruit. Ayun. Bukod sa pagmumura, ano pa? Confess mo na Pagka-addict. Pagka-addict siguro sa computer. At least ngayon na bago yun. Mas lalo kong nakikita yung kung gaano kumikilos ang Lord sa buhay ko ngayon. 100%. Kasi yung sa mga simpleng panalangin ko, sinasagot nga kahit sa aspeto. Kay sister. Nasagot na kaya. Crashy ba? Ganun makita si Crashy. Sa ngayon, masasabi ko 100% kay Lord kasi ang laki ng binago niya sa akin changes. Lalo yung sa mga pag-iisip ko, the way I think and the way I feel sa kapwa ko. And yun yung tinatawag na nagkakaroon transformation and yung testimony na sinishare natin. Praise God! Kung nasan man ako ngayon, si Lord yung naglagay sa akin ngayon. Sa position ko na yun. Ngayon, masasabi ko na sobrang buti ng Diyos sa buhay ko, sa family ko, sa career, and sa mga gagawin ko pa in the near future. Kumbaga, wala nang ano eh, dalawa lang naman yan eh. Kay Lord ka o kay Satanas ka. Siyempre, mas pipiling ko na kay Lord kasi mas masarap sa feeling ko. Amen!
Ready ka na ba sa share mo? Parang kinakabahan ako. Walang alam mo ha. Yan. Sige, kaya ano na. Hangin. Ano na? Sige, next tayo. Shella. Yes. Hi. Siguro sa akin, hindi naging 100% sa akin before. Kasi, nag-enter ako sa relationship at a very, very young age. So, mga taon yan? Hulaan, ilan taon na ako, Sige, guys? hula. Kung 12 ako 13. ngayon. Charot Hula ko, kasi ako nagka-ano ako. Diyos! Ako nagka-boyfriend ka. 12? Hindi naman. Younger? Hindi naman, mga 13 years old. Oh, nabasa ko. 1 year old. Diba? 13! So, guys, wag niyo pong kakayahin. Oo, kami 13 years old dyan, ha? Makinig kayo! Na-realize ko talaga na, pagka hindi ka pa physically prepared, financially, as in ngayon ko na-realize na dapat hindi talaga muna talaga. Nag-revolve around him talaga yung mundo ko, ganun. As in na, yun, di mo sinasabi nila na dapat hindi mo ginawa siyang mundo, dapat ginawa mo siyang parte na ng buhay mo. Ayun, guys, hulaan niyo kung ilang taon. Ayan. Wala nyo ilang taon sila ng ex niya. Masushook kayo. Ayun, guys, 10 years lang po naman po kami. 10 years, grabe. Ayun, 10 years po pero hindi nag-work yung relationship namin. Hindi rin si Lord yung naging sentro ng relationship. Struggle din kasi, syempre parang nahati talaga yung oras ko. Everything. Meron akong ministry, tapos ginagawa ko minsan palusot na hindi ako makakatin ng gantong gawain kasi mag-iika kami. Yun, mga ganon. So, ayun, nakikita nyo talaga na hindi talaga 100% kasi Divided eh. oo. Sinasabi nila na hindi ka ba nagsisi or hindi mo ba sinisi ang Lord kung bakit ganun yung nangyari sa'yo. Sa akin, it is a blessing din na nangyari sa akin yung mga ganun. Kasi dun ako natuto. I learned from that situation talaga na akala mo magugulo na yung mundo mo. Pero hindi. Imbis na isipin mo na sobrang sakit yung nangyari sa'yo, sobrang naging broken ka. Pero dun ka ahon eh. Dun malilift talaga yung sarili mo na binuo ka ng Lord. Siguro ngayon, mas nare-realize ko na dapat i-pursue mo talaga ang Lord. More than anything else talaga. Yun yung dapat na bago ka magkaroon ng crushing. Okay lang maging crush kasi hanga lang naman yun eh, di ba? Pero pag mga yung 10 years na usap, iba na yun. Yung entering relationship talaga, yun talaga yung dapat mong unahin na pursue God first, more than talaga. Before you love someone else, mahalin mo muna si Lord. Tsaka, kung ikaw, prepare mo yung sarili mo na maging tama kang tao for the right person na ibigay sa'yo ng Lord. Love lessons from Shella. So, ayun, I'm thankful and grateful to God sa lahat na nangyari sa akin. Wala akong pinagsisisihan. Ayun. Ako rin, personally, nakita ko yung growth ni Shella sa ministry and sa sarili rin niya nung single na siya. Hindi, ayan. Totoo yun. Nung naging single to, syempre, hindi na divided attention niya. Ayan, lahat na ng time niya. Tapos, ako naman yung divided attention. Hindi, wag na tayo dito. Ayoko na. Bubukin ko kami. Hindi, sa'yo na yung love life. Okay na yun. Ano lang yun, guys. Yan. So, ako naman, ang gusto kong i-share, siguro, hindi naman porkit since birth Christian na ako, 100% Jesus na ako all throughout my life. Lalo na nung mga after college, lalo na nung nag-work din ako, ganun. Kasi siguro, pipiyok. Siguro, it's our whole new world. Ayan, bagong-bago yung mundo ko. Ako kasi madami akong pangarap eh. Yung minsan sabay-sabay yung pangarap ko, gano'n. So siguro, when it comes to my dreams and my goals, hindi siya 100% Jesus. The way I pursue them before, akala ko nun, dedicated kay Lord lahat eh. Kasi syempre, as a Christian, di ba, lagi mong sasabihin, Lord, if it is your will, Lord, papag-pray ko to, kung ano pong gusto nyong mangyari, gano'n. Pero, pwede pa lang along the process, kahit gano'n yung prayer mo,
pwedeng mabaling yun sa sariling kagustuhan mo lang eh. Hindi ka na nagsasubmit kay Lord. Kumbaga, sa kagustuhan mong matupad tong pangarap na to, yung own ways mo na lang sinusunod mo. Nandun yung prayer, yes, pero hindi na ako nagsasubmit sa pinapagawa sa akin ng Lord. Merong mga pangarap na natupad nga pero nawala rin, di ba? Na-share ko yun sa first vlog ko. Merong mga pangarap na shinortcut ko yung process. Merong mga pangarap na sa kagustuhan kong masunod, nagko-compromise na ako. And makikita mo sa resulta na hindi nga kalooban ng Lord. Kaya nawala yung mga pangarap na yun. And I think that's the consequence or yun yung mangyayari kapag hindi mo talaga fully sinurrender kay Lord eh. Hindi mo 100% dinedicate. You are not 100% for Jesus Christ. Ganun yung effect nun, di ba? Kagaya nung kay Andrew, yung addictions niya, kung saan napupunta yung buhay niya, yung path niya, kay Sheila, yung relationship niya, it's not fully dedicated to Jesus Christ. Kaya ako yung mga pangarap ko. Kaya ganun yung naging resulta. Ako, honestly, simula nung nasimulan ko yung 100% Jesus, every day, naging meditation ko, Lord, 100% Jesus in every area of my life. Ayokong maging brand lang siya ng damit. Kasi parang as a Christian, I will own it na I am 100% Jesus. And I would like my friends or everyone around me to be 100% Jesus. Of course, we are not perfect. We're still humans na everyday nagkakamali and everyday may mga flaws and imperfections. Pero being 100% Jesus, it doesn't mean na perfect ka na. It means lang na lahat ng ginagawa mo, gusto mo, matuwa ang Lord sa'yo. And alam mo na kahit mali yung ginagawa mo, alam mo mapapasaya mo pa rin yung Lord kasi nandun ka pa rin sa point ng buhay mo na willing kang itama lahat para lang sa Kanya. Hindi mo hayaan na nandun ka sa kasalanan mo, na nandun ka sa mistake na alam mong mali pero ginagawa mo, di ba? Being 100% Jesus means still pursuing God in spite and despite of everything. And before we end this vlog, I would like to share with you guys a Bible verse na related sa pinag-usapan natin. Chill lang kayo dyan. Yung Bible verse na yun, mula siya sa Matthew 6 verse 33. Sabi doon, above all else, pursue His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin natin si Lord sa lahat ng bagay sa buhay natin. Pahalagahan natin siya sa sino pa mang tao. Huwag natin siyang gawing option lang o reserva na in times of emergency, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Kasi di ba kahit naman tayo, ikaw ako, ayaw din naman natin maging option lang sa kahit kaninong pa mang tao. Paano pa kaya si Lord, di ba? Giving Jesus your 100% and making Him first in your life is the best way to show Him that you love Him and you worship Him. He is more than enough to satisfy you. Nothing more, nothing less, no one else, but 100% Jesus. 100% thank you for watching this vlog. Magkita-kita ulit tayo guys sa vlog number 4. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jamgascon, and hit the bell to get notification updates. If you have questions, comments, suggestions, feel free to send me a message and I might just answer you for my upcoming mailbag portion. Again, I'm Jam. God bless your life and keep it 100% Jesus. Yay!